dapat pala mga pare ko, pag nag-layout tayo ng isang building o isang bahay ay dapat yung butterboard natin nakadistansya sa laki ng building na itatayo natin, kasi para safety yung ano natin, yung butterboard at hindi nagagalaw, para pag nagpukay tayo ng footing hindi maapektuhan yung butterboard natin. Kasi itong butterboard natin ay ito pa yung dadalhin natin sa hanggang sa roof beam, sa kulong at saka sa roof beam. Ito yung dadalhin natin yung butterboard natin. So ayan, dapat galing dito sa finish ng ano natin, kung 1 meter yung laki ng hukay, dapat naka 150 tayo layo ng butterboard natin para hindi maapektuhan yung mga butterboard natin, para hindi nagagalaw. So yun, what's up mga pare ko, for today's video nga pala ay mag-share tayo ng isang panibagong tutorial about sa pagli-layout ng isang building o isang bahay. So kahit medyo maambon ay pipilitin pa rin natin makapag-layout kahit maambon. So bali dito sa mga pare ko ay i-share ko lahat yung diskarte natin sa pagli-layout. So tara, ipapakita ko sa iyo kung paano natin ito ginawa mga pare ko, no? So yan dito mga pare ko, ay ilalagyan muna namin yan ng mga poste. Bali itong poste na ito mga pare ko ay ang magsisilbing kapitan ng ating, bali kapitan ito ng ating butterboard. Bali ito yung una nating ilalagay mga pare ko, no? Bali mga poste muna. Bali dito natin ikakapit yung mga butterboard natin para sa kapitan ng mga sukat at mga tansi natin. Bali yan yung kakapitan. So ayan siya mga pare ko, nalagyan na natin siya ng mga poste. Bali ito yung sisilbing poste ng mga butterboard natin. At ito ay ating lilibilan muna mga pare ko, para pantay yung tansi natin bago natin lapatan siya ng dito kahoy. Yan. Yun, dito na nilalapat yung kahoy. Pagkatapos natin libilan yan mga pare ko, So tara mga pare ko, samahan niyo ako at libilan natin ito mga pare ko. So ayan sa mga pare ko, nalibilan natin lahat ng poste natin. Bali ito yung magsisilbing guide ng ating butterboard. Dito natin ipapako yung mga kahoy natin. Yun, yung mga kahoy na yun, dito natin papako yan mga pare ko sa mga level. So tara, lalagyan natin ng mga kahoy ito mga pare ko.
So ayan sa mga pare ko, no, ito yung mga kahoy na to, ito yung ipapako natin dyan sa mga poste natin. Bali ito yung magsisilbing butterboard natin sa mga layout natin ng building. So tara mga pare ko, kabit natin itong mga kahoy na to. So ayan siya mga pare ko, tapos na natin malagyan lahat ng butterboard. Make sure lang mga pare ko, nakalibil lahat ng mga butterboard natin para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng elevation ng lupa natin sa hukay natin mga pare ko. Kasi dito na yung base natin, ito na yung susukatan natin sa mga lalim ng mga hukay natin, ng pundasyon natin, ng poste. So ayan, bali lalagyan na natin siya ng tansi at iiskulahan natin. So dito ipapakita ko pare ko kung paano natin iskulahan at lalagyan ng tansi yung mga layout natin. So tara, lagyan natin ng tansi mga pare ko, So ayan mga pare ko, kung napapansin nyo may tansi dito, ito, ayan. Ito yung tuwid ng isang building natin dun. Ito yung binataka natin. Bali ito yung magiging base ng eskwela natin. Bali dito natin kukunin yung eskwela. Bali ito yung magiging base nya. Bali ito yung huhulugan natin ng tansi dito sa may butterboard natin. So tara, hulugan natin mga pare ko, So ayan na siya mga pare ko, nalagyan na natin ng pako. Bali itong pako na ito mga pare ko, ito yung hulog ng tansi natin sa baba. Bali ito yung finish ng column natin. Bali ito, mag-offset tayo dito, isisintro natin to sa kung ano yung laki ng column dito. Bali divide natin yung laki ng column, lalagyan natin siya ng sintro dito sa layout natin. At meron na din yan sa kabila. So bali offset pa natin tong sukat ng column natin. Bali sintrohan natin yung sukat ng column natin. So tara, sukatin natin. So ayan sa mga pare ko, na-offset na natin yung layout natin. Bali yung laki pala ng column dito mga pare ko ay 25 by 25 cm. Bali offset lang tayo dito sa may finish nya ng 12.5. Ito yung magiging sentro ng poste natin, yung layout natin. Bali dito natin tatali yung tansi natin papunta dun sa kabila. Meron na din yan sa kabila, naka-offset niyan.
ayan sa mga pare ko, okay na siya. Bali nalatagan natin siya ng tansi. Bali ito yung magiging base natin. Ito yung sentro ng poste natin. Bali maglalagay tayo dito ng isang tansi dito, kasi sa layout nya ay 3 meters. Bali ito yung naka 3 meters natin, no? Bali ito pa yung guide pa yung sa baba. Bali dito maglalagay tayo ng pako at iiskolahan natin dito. Iskolahan natin siya mga pare ko. So ayan na siya mga pare ko, no? Naglatagan natin siya ng tansi papunta ron sa kabila. Bali ito iskolahan pa rin sa dito. Bali yung tawag pala dito mga pare ko, no? Itong pag nag-abutan ng tansi ay ito yung tinatawag na point of intersection, para naman may share tayo kahit konti man lang. Bali ito yung tawag dito, sabi pag pinagtatagpuan ng tansi natin, ang tawag dito ay point of intersection. So tara mga pare ko, no, iskolahan natin siya para ma-adjust ang patan natin sa dulo, kung saan natin ilalagay yung nasa dulo para maitama natin yung eskwela doon sa dulo. So ayan sa mga parkoy, no, eskolado na yung natin, yung tansi natin. Yan papunta doon, naikabit na rin natin. At dito yung pinag-eskwalahan natin kanina. Yan siya mga parkoy, no. Ayan. Ayan siya. Eskolado na siya mga parkoy. Bali dito mga parkoy, itong tansi na to, susukatan na lang natin yan ng, bali sa plano na hawak natin ngayon pare ko ay galing dito sa center na yan 2 meters, tapos isang 3 meters. So bali susukatan na lang natin yung mga pare ko, no. At dito naman sa kabila papunta doon, bali 3 meters yan mga pare ko, no. Bali yung iskolahan lang natin ay isang kanto lang mga pare ko. Bali yung susunod natin gagawin, magsusukat na lang tayo. Bali susukatan na lang natin yan ng metro para mas madali tayong makapag-layout ng building mga pare ko. So tara, lagyan natin mga tansi mga pare ko at sukatan natin. So ayan, okay na siya mga pare ko, no? Okay na yung layout natin. Bali ito na yung mga tansi natin mga pare ko. Bali ito, anin na post dito mga pare ko, no? Ito yung 5 meters galing doon sa dulo. Ito yung 5 meters. Ayan. At
Yung sa gitna naman, galing dun sa gilid, 2 meters yan mga pare ko, no? Bali, 6 na poste ito. Bali, ito yung center ng poste natin. Bali, 1 meter yung laki ng foundation natin mga pare ko, no? Yung parilya natin. Bali, galing dito, sentro, takbo lang tayo dyan 50, dyan 50, dito 50, yan 50 yan, kabilaan. Kaya magiging 1 square meter yan mga pare ko, no? So, ayan, okay na siya. Bali, 6 na poste dito. Bali, yung layout pala nito mga pare ko, no, yung laki ay 5 meters by 3 meters yung laki ng layout natin. At hindi ko na pala naipakita yung mga pag-layout ko dun sa kabilang building mga pare ko. Bali, dito na lang kasi parehas lang naman yung diskarte natin sa pag-layout. Ganito lang yung diskarte natin dun sa pag-layout natin. So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung video mga pare ko. Sana may nakukuha yung idea. At sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at click na rin ang bell button para updated ka sa susunod ko pa mga video tutorial na i-upload.